ating handog pasalamat ay patuloy po this coming last week of December o hanggang January ay ito po ating pong ibalik sa Panginoon at para po ito po isasama natin doon sa iniipon po natin at church pledge for the church building. Pagdating po sa likod tayo ay lilipat at ating pong ipaparenovate yung pong likod. Medyo malaking gastos po pero ang Lord po ang bahala doon. Pati po yung sound system, malamang ay magpapalit po tayo ng hindi po kasi kakayan kung ito lang po speaker na ito ang ating po ililipat doon kasi mas maluwag po yun. Halos yun po ay 3 doble ng ating pong lugar o 4. Yung ating likod po na ating pong lilipatan this coming January or next year, 2025. Kaya pinaniniwala na tayo ay pagpapalaki ng Panginoon, tayo i-bless ng Lord at tunay nga na tayo ay patuloy na makapagbabalik ng handog pasalamat sa Kanya upang patuloy na magamit para sa Kanyang kapurihan, para sa Kanyang ating nilipatan na bagong house of worship, house of praise na ating nilipatan doon sa likod. At ipalapanapan. Praise God. Praise Diyos. Okay? At sa umaga po ito, tayo po ay magsimula na sa paikinig ng Kanyang salita, ang mensahe po sa oras na ito. Bago po tayo dumako sa pagbabahayag ng salita ng Diyos, atin muna po i-declare yung Luke chapter 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is on me. He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord favor. Our Lord Jesus Christ, He is the anointed one. Praise God. Hallelujah. Okay po, sa oras na ito ay, alam niyo po, as a believers, as a Christian, ay minsan po ay makapagtatanong po tayo sa ating pong sarili or even sa Diyos. Sapagkat sa ating pong mga nakikita, mga nararanasan sa kapaligiran. Unang-una po ay sa ating pong bansa. Nakalulungkot na sa ating bansa ay isa po tayo sa nakiisa ng ating pong nakaraang halalan sa national election, yung unity team. Pero nakalulungkot, itong unity team ay sinira po ng kaaway. At ngayon po ay patindi ng patindi yung kanila pong mga sigalot, yung kanila pong mga hindi pagkakaintindihan. At yan po ngayon ang nagaganap sa ating pong gobyerno. Mismo ang mga leaders ng ating pong bansa ay hindi po nagkakasundo-sundo. Sila po ay nagsisiraan, sila po ay nag-aaway at talagang dumating na nga po sa punto na lumalabas na po ang mga salita sa ating mga leaders na hindi na po maganda at mayroon na pong pagbabanta. Nakalulungkot po sapagkat dapat po ay sila po yung talagang maging ehemplo ng sambayan ng Pilipino. Pero dahil po sa masyadong personal na po nangyayari sa mga leaders po natin ay talagang nakagagalaw na po ang kaaway. Even po sa lahat ng departamento ng ating pong bansa, ng ating gobyerno, ay nagaganap na po at nangyayari. Yung mga kaguluhan, yung mga hindi pagkakasundo, talagang nawawala na po talaga ng pag-ibig, pang-unawa sa isa't isa. At ang masakit po, even po sa maraming pamilya. Makikita po natin na napakaraming pamilya sa atin lang pong bansa ay nagkakaroon ng mga misunderstanding, nagkakaroon ng hindi po magandang relasyon. At ang isa po nakalulungkot, mismong mga Kristiyanong pamilya ay nagkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan. Bakit po kaya ganito ang nangyayari at nagaganap sa ating pong bansa, sa ating pong mundo o sa sanlibutan? Yan po ngayon ang aking ituturo sa inyo. Ang ating topic po ay pinamagatan ko pong the true situation of this world. Ang tunay na sitwasyon sa sanlibutan ito. Bakit nga ba nagaganap yan? Bakit nga ba nangyayari yan? Mula po sa pamilya, mula po sa komunidad, mula po in different sektor sa ating gobyerno at even sa pinakamataas na sektor ng ating bansa.
hanggang sa presidente, vice president, mga congressman, mga senador, mga governors, mayors, up to down level, ay makikita po natin ang hindi magandang ehemplo ng gobyernong ito. Sa halip, ang kanilang atupagin ay ang kapakanan ng mamamayan, ay yung mga pansariling mga hangarin ang kanila pong mga ginagawa. Dahil po sa paghahangad ng sariling kapangyarihan at marami pang iba sa ibabaw ng mundo. Kaya po makikita po natin, mga kapatid, nakaka-disappoint sapagkat ang nagaganap sa ating bansa ay hindi tunay na impluwensya ng ating Panginoon. Bakit po kaya nangyayari yan? Tingnan po natin. Doon po sa 1 John 5:19, dito po ay makikita po natin ang sagot kung bakit nagaganap yung mga bagay na yan na sinabi ko po sa inyo. Sabi po sa 1 John 5:19, alam nating tayo'y anak ng Diyos. At ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Makikita po natin, the whole world is under the rule of one evil. Sino po yon? Si Satanas. Ngayon, kung ang buong sanlibutan ay pinahintulot ng Diyos na mapailalim sa kapangyarihan ng Diablo, kaya ito po ngayon ang resulta. Ito po ngayon ang nagaganap. Ito po ngayon ang nangyayari sa ating pong mundo, sa sanlibutan, even sa ating bansa. Laganap ang kaguluhan, laganap ang patayan, laganap ang pag-aaway, laganap ang hindi pagkakasundo, laganap ang siraan, laganap ang laging pansariling hangarin. Sapagkat kaya po ito nangyayari, sinabi po ng salita ng Diyos in the book of 1 John 5:19, the whole world is under the rule of one evil. Kaya makikita po natin, wala pong exempted. Lahat po ay damay. Even po ang family, ang community, and especially ang church. Makita niyo po, wala pong church na perfecto. Kahit po tayo saan lumipat na church, kahit saan po tayo umanib na church o relihiyon, nandun po lagi ang hindi pagkakasundo, ang kaguluhan, ang pag-aaway, at ang masakit po ay dumahantong pa po sa hindi magandang sitwasyon. Bakit po nagaganap yon? Kasi nga po, merong kapangyarihan, merong gumagalaw, merong kumikilos na hindi nakikita, na nasa kanyang kapangyarihan ang sitwasyon ng buong sanlibutan, at walang iba po yung kundi si Satanas, ang Diablo. Kaya kung tayo po mga kapatid na mismo mga mananampalataya ay hindi po magiging aware, hindi po magiging maingat, isang araw baka po tayo ay magamit at maimpluwensyahan ng galaw at gawa ng kaaway, sapagkat pinahintulutan siya sa maiksing panahon ng Diyos nang siya ay itapon dito sa lupa na pansamantalang maghari, pansamantala na makaimpluwensya sa iba't ibang departamento, iba't ibang sektor, especially ang family, ang komunidad, ang government, pinahintulutan ng Diyos na si Satanas sa maiksing panahon ay makagalaw at makakilos. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, as a believers, as a Christian, tayo po dapat alam natin yung ating mandato mula sa Diyos. Bilang tayo po yung mga Kristiyano, mga nakakilala, mga mananampalataya, bilang tayo po ay mga ipinanganak na muli, hindi po sa laman, kundi sa Espiritu. Kahit nasa sanlibutan pa tayo, maunawaan natin kung ano ang ating misyon at kung ano ang ating dapat gawin sa ibabaw ng mundong ito habang tayo nabubuhay.
First point, called out of the world. Tayo po bilang mga mananampalataya, tinawag po tayo upang hindi mapabilang sa sanlibutan ito. Tayo po'y mula po dati sa maruming pamumuhay. Tayo po dati mula po sa madilim na pamumuhay. Tayo po dati mula po sa dati lang pong may relihiyon, pero wala pong tamang relasyon sa Panginoon. Wala po tayong tunay na pagkakilala sa Panginoon. Mali pong Panginoon yung ating sinasamba nung araw. Pero mula po nung tayo'y tinawag, tayo po'y makakilala, tayo po ay ipinanganak na muli. Tinawag po tayo upang hindi mapabilang sa sanlibutang ito na pinaghaharian ng dyablo. Yan po mga kapatid, yung dapat po nating maintindihan at maunawaan bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, habang tayo po ngayon ay kasama. Nakakahalubilo po natin ang napakaraming tao sa ibabaw ng mundong ito. Pero tayo po'y tinawag para hindi mapabilang sa napakaraming tao na kontrolado at naiimpluwensyahan ni Satanas. Sabi po doon sa aklat ng 1 Corinthians chapter 7, verse 29 to 31. 1 Corinthians chapter 7, verse 29 to 31, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon. Kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga namimili na parang walang ari-arian. Verse 31. At ang mga nagtatamasa sa sanlibutan ito na parang di nila ito alintana, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapaparang. Ano ibig sabihin ng Panginoon Diyos kung bakit sinabi sa kanyang salita na parang tayo po ay mamuhay na? No, kung tayo may asawa, mamuhay na tayo na parang walang asawa. Kung tayo nananangis, mamuhay tayo na hindi na parang nananangis. At kung tayo man ay mga namimili, ay mamuhay tayo na parang wala ng ari-arian. Ang gusto ng Panginoon lamang dito, hindi po niya pinababaliwala sa atin ang ating mga asawa. Hindi po niya pinababaliwala sa atin ang ating mga ari-arian. Hindi po niya pinababaliwala sa atin kung ano man yung ating pong nararanasan. Ang gusto lang po ng Panginoon bilang tayo mga mananampalataya, bilang tayo mga Kristiyano, mamuhay tayo nakatuon at nakapokus ang ating isip at damdamin at ang ating buhay para lamang sa ating Panginoon Diyos. Na hindi po tayo maimpluwensyahan. Hindi po masegue ang ating isip, ang ating damdamin sa mga maraming bagay sa ibabaw ng mundo. Ang gusto ng Panginoon, mapokus ang ating isip, ang ating damdamin, ang ating buhay, higit sa lahat para sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi tayo maimpluwensyahan ng gawa ng kaaway habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng daigdig na ito. Kaya sinabi niya doon sa verse 31 ng 1 Corinthians chapter 7 verse 31, sabi po niya, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapaparang. So ibig sabihin, lahat ng bagay na kinahuhumalingan ng napakaraming tao, kung bakit nagiging ganid, nagiging sakim ng napakaraming tao. Ang lahat ng ito'y mapaparang at lilipas lang. At wala tayong madadala ni single amount, single piece na lahat ng bagay sa mundong ito na pinagbuhusan natin ng sobrang lakas at panahon. Bakit po marami tayong mga government official na nagiging sakim, nagiging mapag-imbot, nagiging makasarili ng dahil sa mga bagay na kanilang kinahuhumalingan na nasa ibabaw ng mundo. Pero sabi ng Lord,
Ang lahat ng bagay na nasa ibabaw ng mundo, ito'y mapaparam, lilipas at mawawala. Pero ang kaliit-liitang salita ng Diyos, eternal, forever. Kaya mga kapatid, ito yung nais na bigyan diin, nais gustong bigyan diin ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi po masama na tayo po ay mangarap. Hindi po masama na tayo po ay magsikap. Hindi po masama na tayo po ay magkaroon ng mga kayamanan, ari-arian sa ibabaw ng mundong ito. Pero ang pinaiiwasan sa atin ng Panginoon ay yung mga bagay na ito na ating hinahangad, ating pinapangarap, at atin ngayon na ngayon iniingatan, ito'y dumating sa buhay natin na ito'y nagiging Diyos-Diyosan na natin. At ito na ang nagiging hadlang kung bakit hindi natin maparangalan, mapapurihan, at mapaglingkuran ang Diyos. Dahil sa mga bagay na pinapangarap natin at dahil sa mga bagay na pinakaiingat-ingatan natin sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, ang nais ng Panginoon, sa Kanya lang po natin tunay na ituon, i-focus ang ating isip, ang ating lakas, ang ating buhay sa kabila ng ating pagsisikap, pagpupunyagi, at mga pangarap sa buhay. First of all, ang ating mga dapat maging priorities ay higit sa lahat ang mapaglingkuran, maparangalan, mapapurihan ang ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Colossians chapter 3 verse 1 to 2. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Maliwanag po na sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Ang bawat isa po sa atin na tinawag, nakakilala, nagkaroon ng right belief, right relationship through our Lord Jesus Christ. Dati po tayo mga patay na espiritual, pero muli po tayong binuhay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagkilala at pagtanggap at pagtalikod sa kasalanan. Kaya sabi po ng Colossians chapter 3 verse 1, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ng ating Panginoon. But I sad to say, napakarami pong mga tao, higit sa lahat ang kanyang pinagsusumakitan, ang kanya talagang pinagpupursigihan ay hindi po ang mga bagay na patungkol sa langit o nasa langit, kundi ang mga bagay na nasa lupa. Kaya, my beloved brothers and sisters, higit sa lahat, kasabay po ng ating pagsisikap, kasabay po ng ating pagpupunyagi, kasabay po ng ating mga pagsisipag para sa ating mga pangarap. Pero higit sa lahat, ang gusto ng Panginoon, ituon natin, pagsumakita natin ang higit sa lahat sa ating buhay. Kung paano tayong napakasipag, kung paano tayong napakatyaga, kung paano tayo talagang nagdo-double time, triple time para sa ating mga pangarap. Pero ang sinasabi ng Panginoon, higit sa lahat, ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay patungkol sa langit. Sapagkat ayaw ng Panginoon na isang araw dumating sa buhay ng bawat isa po sa atin, maimpluwensyahan na po tayo ng dyablo. Kainin na po tayo ng sistema ng sanlibutan na dumating isang araw, wala na tayong panahon para sa Panginoon. Lagi na lang pong tira-tirang oras. Lagi na lang pong inihuhuli natin ang Panginoon. Sapagkat ang priority natin
ay yung mga bagay na pangarap natin sa ibabaw ng mundo. At ang mga bagay na panlangit, ito ay laging nasa huli sa listahan ng ating priority sa ating buhay. Kaya sabi ng Panginoon, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Kapag laging mga bagay na panlupa ang nakasaksak at nakatimo sa isip at damdamin natin, ito rin ang ating laging uunahin hanggang isang araw mawawalan tayo ng panahon para sa Panginoon. At ito ang ayaw na mangyari ng Panginoon sa ating mga buhay. Bilang tayo mga tinawag, bilang tayo mga nakakilala, bilang tayo muling binuhay sa Espiritu, ayaw niyang mangyari ito sa ating mga buhay sapagkat narito ang Diablo sa ibabaw ng mundo. Siya ang may control, siya ang may impluensya, siya ang may kapangyarihan. Sa maiksing panahon, binigyan siya ng kapangyarihan sa maiksing panahon na gumalaw at maghari sa ibabaw ng sanlibutan. Pero may takdang panahon sa pagbabalik ng ating Panginoon. Muli siyang igugupo at gagapiin at tatalunin at itatapon sa dagat-dagatang apoy. Pero ang masakit sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang babalikan lang niya ay ang mga tunay na naging tapat. Tunay na talagang naging priority ang Panginoon sa kanyang buhay. Ito ang kanyang babalikan. Kaya sasabihin niya, "Well done, my good and faithful servant." Come, halika, pumasok ka sa tahanan at kaharian na inihanda ko para sa inyo, kayong mga tapat at mabuting lingkod. Praise God. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magpapa-impluensya. Huwag po tayong magpapa-impluensya sa gawa ng kaaway. At lagi po nating iisipin sa lahat ng ating pangarap, sa lahat ng ating naisin at pinagsisikapan na makamit sa ating buhay, wala pong masama lahat dyan. Pero higit sa lahat, above all sa lahat ng pangarap natin, ang higit nating pagsumikipan ay ang mga bagay na panlangit, hindi mga bagay na panlupa. Sapagkat yan ang nais ng Panginoon. Second point, separated from the world. Tayo po, kaya po nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Kaya po ngayon nagbibigay ng oras at panahon sa Diyos. Kung bakit ngayon pong araw na ito, atin pong isinet aside muna ang ating mga appointment, ang ating mga trabaho, ang mahalagang bagay na commitment natin sapagkat alam natin bilang mga mananampalataya kung sino dapat ang unahin natin sa araw na ito. Ang unang araw ng isang linggo, walang iba kundi ang Sunday. Bakit tayo naririto? Dahil tinindigan natin, tinayuan natin na dapat ang priority ngayon sa araw na ito, na dapat parangalan, dapat sambahin, dapat papurihan, ay walang iba kundi ang ating Panginoon kung bakit tayo ngayon naririto. Amen? Palakpakan natin ang ating mga sarili. Hindi tayo na-impluwensyahan ng kaabalahan ng mundong ito. Hindi tayo na-impluwensyahan ng anumang bagay na umaakit sa atin upang mapigil tayo para hindi dumako sa lugar na ito upang personal na parangalan, pasalamatan, awitan, sambahin, papurihan ang ating Panginoon Diyos. Sapagkat inihiwalay na tayo ng Panginoon sa mundong ito na makasanlibutan. Sapagkat ang sanlibutang ito
ay naiimpluwensyahan ng dyablo. Pansinin niyo po ngayon mga kapatid, ano po ang nag-uumapaw? Ano po ang punong-puno ngayon? Ang simbahan o ang sabungan? Sige po, tanungin ko po kayo, sa inyo pong obserbasyon, pag may nadaanan kayong sabungan sa mga highway, pansinin niyo po, loob hanggang labas ang parada ng mga sasakyan. Tama, mali? Nag-uumapaw po, hindi magkasya sa loob ng parking area ang mga sasakyan sa loob ng sabungan. Hanggang labas yung parada. Bakit po nangyayari yan? Kasi nga po, sabi nga po ng salita ng Diyos, ang sanlibutang ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Sa sabungan, parang papel na pinagbabalibagan ang pera. Walang halaga sa kanila ang pera. Libo-libo, daan-daan libo, milyon-milyon. Ganyan po ang impluwensya ni Satanas. Saan itinatapon ang napakaraming pera na parang mga bato lang? Sa kasino. Ang halaga ng isang pizza ay nagkakahalaga ng 1,000, 10,000, 100,000, depende po sa kulay atayo. Kung kanila pong itapon, itaya, sa loob lang ng ilang oras, daan-daan libo, milyon-milyon, itinatapon sa walang kakwenta-kwentang sugal laro sa bawat kasino. Ganyan po katindi ang impluwensya ni Satanas. Kung yung mga pera pong ito na milyon-milyon na itinatapon ng mga mayayaman na mga negosyante sa atin lang pong bansa ay nagagamit para po ipagpatayo, para po isuporta sa maraming ministeryo. Wala na po tayo halos makikita ng mga simbahan na parang nakakaawa. Bakit nangyayari po yan? Kasi ganyan niya po katindi ang impluwensya ni Satanas. Pero tayo po mga mananampalataya na nakakilala sa Panginoon, separated from the world. Dapat hiwalay na po tayo. Iba na po yung ating priorities kaysa po sa priorities ng mga taong ito na wala pa pong tamang pagkakilala sa Panginoon. Meron lang pong relihiyon sila, pero wala po kasi silang tamang relasyon sa Panginoon. Kaya nasa ilalim pa po sila ng impluwensya at kapangyarihan ng dyablo. Pero tayo po mga tunay na nakakilala sa Panginoon at muli pong nabuhay sa espiritual, tayo po dapat ay hiwalay na mula sa sanlibutan na ang nag-iimpluwensya ay ang dyablo. Ano po sabi ng Santiago chapter 4, verse 4 to 5? Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang tapang po ng pagkakahayag ng isang apostol ng ating Panginoon dito, na walang iba kundi si Apostol Santiago. Santiago chapter 4, verse 4. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakalaban ninyo ang Diyos? So makikita po natin mga kapatid, hindi po talaga po pwede na tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga nakakilala, bilang mga na-born again, na ipanganak ng muli sa Espiritu, ay magpapatuloy pa rin tayo sa magulong hilig ng sanlibutang ito. Nandun pa rin po tayo sa mga gawain ng makamundong sanlibutang ito. Hindi po pwede. Sapagkat sinabi po ng Santiago chapter 4 verse 4, ang lahat ng mga taong nagpapatuloy na gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos sa mundong ito,
nakikiayon sa magulong pamumuhay sa mundong ito, ay kinakalaban ang Diyos. Verse 5, baka naman ang akala ninyo'y walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya na may kaagaw sa ating pag-ibig. Kaya mga kapatid, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay ayaw niya na meron siyang kaagaw sa ating pag-ibig. Seloso ang ating Panginoon. He is a jealous God. Seloso po siya. Ayaw po niya na meron tayong higit na inuuna, pinapriority, higit sa lahat sa ating Panginoon. Kaya nga po ang araw ng linggo ay araw para sa Panginoon. Hindi po ito araw ng pamamasyal muna. Hindi masamang mamasyal, pero dapat inuuna mo ang Panginoon. Kasi nga po seloso po siya. Hindi po masamang gawin ang isang bagay kapag unang araw ng sanlinggo, pero dapat higit sa lahat, inuuna natin ang Panginoon. Kasi nga po seloso siyang Panginoon. Ayaw niya na meron siyang kaagaw sa ating pag-ibig. Bago po tayo makipag-commit sa isang bagay, dapat kay Lord muna tayo mag-commit. Siya ang dapat nating inuuna. Kaya makikita po natin yan po ang malaking kaibahan dahil nga po tayo ay separated from the Word. Kakaiba na po ang ating pong thinking. Kakaiba na po ang ating pong mga priorities. Kasi yan po ang isang manifestation ng isang taong tunay na merong relasyon sa Panginoon. Not religion, but true relationship. Malaki po ang kaibahan ng relihiyon sa relasyon sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay merong tunay na relasyon sa Panginoon, meron ka ng totoong paninindigan. Meron ka ng totoong prioridad. At ang tunay mong prioridad ay hindi mga bagay sa sanlibutan. Hindi lang yung pangarap mo, kundi higit sa lahat, ang prioridad mo ay maparangalan, mapapurihan, at mapasaya at mapangiti ang Panginoon mula sa iyong buhay at mga ginagawa para sa Kanya. Kaya mga kapatid, nawa ay patuloy na ito pong ating mga prinsipyong ito ay patuloy po nating mapanghawakan. Sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 3 to 11, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid, karumihan o pag-iimbot. Gayon din ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay o mapag-imbot, sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga mapagkanwaring walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayo makikisangkot sa kanila. Dati nasa kadiliman kayo, ngunit kayo'y nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tao na liwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayo makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na dulot ay kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. We are separated of this world. Hiwalay na po tayo. Hindi na po tayo dapat nakikisangkot, nakikigaya, nakikihalubilo sa mga taong ang gusto laging gawin ay mga bagay na masama at hindi kalugod-lugod sa Diyos. Dapat tayo na po yung nagiging good influence
great influence sa mga taong nakakasama natin. Hindi dapat tayo ang nai-impluwensyahan. Mga kapatid, dapat tayo na ang nakaka-impluwensya. Kaya nga po sinabi ng Lord, you are the light of this world. Tayo na po yung ilaw. Ang mga tao na nasa ilalim ng dyablo ay nasa dilim. Dahil masama ang mga gawa. Masama ang kanilang hilig. Pero bilang tayo po ilaw ng sanlibutan, kailangan pong maimpluwensyahan natin sila. Sila po ay madala natin sa liwanag mula sa madilim na pamumuhay. We are the salt of this world. Tayo po'y asin, sabi ng Panginoon, ng sanlibutan. Ano po yung asin? Preservative sa mga bagay na nabubulok. Sapagkat ang sanlibutang ito ay bulok na bulok sa harapan ng Diyos. Ang mga taong nasa impluwensya ni Satanas ay bulok sa harapan ng Diyos. Pero dahil tayo asin, dapat po sila'y i-preserve upang hindi tuluyang mabulok ang kanilang mga buhay. Magamit tayo ng Diyos to make great influence for them. Dapat gumalaw tayo, kumilos tayo. Sapagkat palaganap ng palaganap ang kadiliman, ang gawang hindi maganda sa mundong ito. As a believers, as a Christian, bilang tayo mga asin at ilaw, tayo dapat yung maging impluwensya ng mga taong ito sa paligid. Sila po dapat ay maakay natin, madala po natin sa mga gawaing tulad nito, na merong tunay na mabuting balita, merong tunay na Panginoon na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, na ipinapakilala at ipinapahayag. Hindi po relihiyon ang ino-offer at inihahayag, kundi tunay na relasyon through our Lord Jesus Christ. Ito po yung dapat na mapakinggan. Ito po yung dapat na maunawaan ng napakaraming tao na karamihan po ay mga kakilala natin. May access tayo. Especially minsan po, mga mahal natin sa buhay. Meron tayong part, mga kapatid, na ma-share natin, ma-testify natin kung paano tayo binago, kung paano natin nakilala ang Panginoon. Hanggang isang araw, sila po ay maakay natin. Madala po natin sa ganitong mga pagsamba, sa ganitong mga pag-aaral, sa ganitong mga pagpupuri, para lubusin nilang maunawaan, maranasan ang kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoon sa kanilang mga buhay. John chapter 17, verse 15 to 16. Jesus said, hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. We are separated of this world. Pero ang sabi ng Panginoon sa John 17 verse 15, mismong siyang may sabi, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan. Sinitinutukoy ng Panginoon ang bawat isang alagad niya at mga taong sumampalataya sa Kanya. Ang dalangin ng Panginoon sa Kanyang Ama, iligtas ang bawat isang tunay na nanampalataya sa Kanya sa gawa ng kaaway. Idinudulog ng ating Panginoon yung divine protection sa bawat isang tunay na lingkod niya at sumampalataya sa Kanya, na hindi masasaling, hindi makakanti ng dyablo ang bawat isang tunay na sumusunod sa ating Panginoon, sapagkat ang prayer request ng ating Panginoon ay divine protection sa bawat isang tunay na sumusunod sa ating Panginoon.
Kaya sabi niya sa verse 16, hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Nung nasa lupa pa ang ating Panginoon, mga kapatid, ano po ang ginagawa ng ating Panginoon? Wala pong panahon ng ating Panginoon sa mga kasiyahang walang kabuluhan. Ang unang-unang dinaluhan ng ating Panginoon na okasyon, kasalan, na nakatala po sa Bible. At dito rin po sa kasalang ito, na pag-iisang dibdib ng isang babae at lalaki, unang-unang gumawa ng himala ang ating Panginoon. Ano po yun? Naubusan po ng alak yung pong nagpakasal. Sapagkat ang kultura po ng mga Hudyo, kapag may okasyon, kasama po sa kanila ang alak. Pero alam niyo po mga kapatid, sabi ng Panginoon, sige, punuin niyo ng tubig yung mga tapayan na yan. Punuin niyo ng tubig sapagkat mapapahiya po yung nagpakasal. Isa po kasing malaking kahiya-hiya sa isang okasyon na ikaw ay maubusan ng masarap na alak mula sa ubas. I tell you mga kapatid, yung alak nung araw, katas ng ubas. Kaya kahit makarami ka ng inom, hindi ka magwawala. Hindi ka mawawala sa sarili. Kasi purong katas ng ubas na piniperment ng maraming mahabang panahon. Inilulubog sa lupa o nasa isang tapayan, nakasil yung bibig ng tapayan. Ito ay parang binuburo ng matagal na panahon hanggang saya ay tumapang. At kapag ito po ay tumapang na, dala po ng mahabang panahon, ito po ay nagiging isang masarap na alak. Dahil ito po ay mula po sa katas ng purong ubas. Ngayon po ang mga alak ngayon ay mula na po sa alkohol. 40%, 50%, meron pa nga po 75% content ng alcohol. Kaya po yung mga umiinom, pag napasobra, dating mahinahon, dating tahimik, pag nasobrahan po sa alak na sapagkat sobrang tapang, wala na po nakikilala, nagwawala na. Pero ibahin niyo po yung ginawang alak ng ating Panginoon. Hindi po mula sa katas ng ubas. Saan po galing? Sa tubig. Mula po sa tubig, sige, salinan nyo ng tubig yung mga tapayang iyan. At nung mapuno na po yung mga tapayan mula po sa tubig, ipinag-pray ng Panginoon. At nung maipag-pray niya, babasbasan niya, muling pinasalok yung mga naglagay, ipinatikim, napakasarap na alak ang kanilang nalasahan. Mula po saan yung alak? Mula sa tubig. Pinasarap ng Panginoon. Kaya sabi ng mga pilosopo, bakit sasabihin yung masamang maglasing? Mismo si Kristo nga gumawa ng alak. Tama. Gumawa ng alak si Kristo. Pero hindi mula sa alkohol. Mula sa tubig. Kung yung alak na yon muli ay meron pa sa mundong ito na mula sa tubig, iinom po ako kahit 1 dram. Kasi mula lang sa tubig. Hindi po mula sa napakatapang na mga kung anong-anong chemical at napakataas na content ng alcohol. Masama ba ang alak? O ito po'y titikman mo lang ng 1 shot, 2 shot. Para sa akin po, hindi masama. Nakabubuti pa nga po ito sa katawan. Pero kung ito ay tutunggain mo ng bote-bote, yun po ang masama. Nakasisira na po ng mga internal organ. Ngayon po maraming tao ang pinakakape. Kape po nila sa umaga. Gin, Tanduay, Pundador, Alfonso. Wala pong kinakain yun. Kaya pansinin niyo po ang kanyang appearance. Tuyot na po. Kahit po,
At malamang po yung kanyang bituka ay lutong-luto na sa alkohol. Kaya nagkakaroon po ng cancer sa bituka kasi po walang laman ng tiyan, puro matatapang na alak na mataas ang content sa alkohol. Yun po ang impluensya ni Satanas. Sapagkat sabi ng John chapter 10 verse 10, na parito si Satanas upang pumatay, magwasak at magnakaw. Yan po ang purpose ni Satanas sa mundo. Pumatay, magwasak at magnakaw. Gusto niyang patayin spiritually, physically ang napakaraming tao. Gusto niyang nakawin ang pananampalataya, kagalakan, kapayapaan, matinding masidhing paglilingkod sa Diyos. Gusto niyang wasakin ang magandang relasyon ng bawat isang pamilya, ng bawat isang magkaibigan, ng bawat isang magkapatiran. Gusto niyang wasakin. Kaya kapag hindi po natin alam ang galaw ng kaaway, maiimpluwensyahan tayo ng katusuhan ni Satanas. Kaya mga kapatid, tayo po bilang mga manampalataya, napakahalaga po na tayo po ay talaga ay hiwalay na sa magulong pamumuhay ng sanlibutang ito. Iba na po yung ating focus dapat. Mga bagay na panlangit, mga bagay na kalooban ng Diyos ang atin dapat pong pinagtutuunan at pinagpopokosan sapagkat ito ang nais ng Panginoon. Because we are separated of this world. Hiwalay na po tayo sa magulong kinahuhumalingan ng maraming taong may relihiyon. May relihiyon lamang pero walang tamang relasyon sa ating Panginoon. Kaya kung bakit ito ang pinagtutuunan ng napakaraming tao, ang mga magugulong bagay sa ibabaw ng mundo. Unlike sa atin na mga tunay na mga mananampalataya, ang ating pinagtutuunan ay ang mga bagay na kung saan makapagbibigay ng kasiyahan, kagalakan sa ating Panginoon. Bakit po ngayon tayo naririto? Sapagkat itong oras na ito ang gustong-gustong nakikita ng Panginoon. Na meron siyang nakikita sa lahat ng panig ng mundo, saan mang lugar, na merong sumasamba, nagpupuri, nag-aaral ng kaniyang salita. Amen? Hallelujah. Praise God. Third point, send into the world. Kung paano pong si Satanas kaya narito upang wasakin ang mga buhay ng maraming tao. Tayo naman po, bilang po mga nakakilala at na born again, muling nabuhay sa espiritual, tayo po ay isinusugo ng ating Panginoon sa sanlibutang ito. Upang ang sanlibutang ito, upang ang maraming tao sa mundong ito, even ang mga tao na mayroon tayong access, especially ang ating mga pamilya, sila po ay maakay natin sa tamang pananampalataya. Tayo ang maka-impluwensya. Sinen tayo. We are sending in this world. Dapat ito po ang maging priority natin, mga kapatid. Anong sabi ng John chapter 20 verse 21? Sinasabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung papaanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Yan po ang sinabi ng ating Panginoon bago po siya bumalik sa langit. Nung muli po siyang mabuhay, after 3 days, nung ipako po siya sa krus, nung siya po'y mamatay, ipako sa krus, at pagkatapos po'y inilibing, and then after 3 days, ang ating Panginoong Jesus ay muling nabuhay. He resurrect. Nung muli po siyang mabuhay, nanatili pa po siya ng 40 araw, 40 days nung muli po siyang mabuhay. At pagkatapos po ng 40 days, siya po ay umakyat at bumalik sa langit. At ang isa pong sinabi ng ating Panginoon, habang nandun po sa kanyang harapan, sa paanan ng burolang napakaraming mga manampalataya kasama ang kanyang mga alagad.
sa pupuntahan ko ngayon ay hindi kayo makasusunod. Pero ipaghahanda ko kayo ng matitirhan sa tahanan ng aking Ama sa langit. At kapag nakahanda na ang inyong mga tirahan, sabi ng Panginoon, babalikan ko kayo. Isasama ko kayo. Sapagkat kung saan ako naroon, ay dudoon din kayo. Ito po ang inaabangan ng mga tunay na mananampalataya, ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Yung pangako ng Panginoon na babalikan ko kayo upang ipagsama ko kayo kung saan ako naroon. At inihanda ko ang mga tirahan ninyo sa kalangitan. Kaya mga kapatid, wag po natin sasayangin yung mahabang panahon na ating pinagtiis. Yung mahabang panahon na tayo po ay umiwas na, nagtiis na hindi na po nakisama, nakibisyo upang patuloy pong malugmok sa kasalanan. Muli pong malubalob sa lusak ng kasalanan. Pinagtiisan na po natin ang mahabang panahon na tayo po ay humiwalay na sa makasalanan at magulong sa libutan ito. Kaya mga kapatid, tuloy-tuloy na po natin itong gawin na magpatuloy na po tayo sa pagsunod, sa paghakbang, sa pagpaparangal sa ating Panginoon. Sapagkat kaya po natin ito ginagawa, kaya tayo nagtsatsaga, kaya tayo nagtitiis ng maraming dapat pagtiisan sa ibabaw ng mundong ito, sapagkat inaasahan natin, pinagtitiwalaan natin yung isang pangako ng ating Panginoon, yung kaniyang pagbabalik na kung saan tayo kanyang isasama, kung saan siya naroon. At siya'y babalik sa panahon na hindi inaasahan ng napakaraming tao. Sa isang kisap mata, babalik siya na walang nakakaalam. Kaya nga po, napakahalaga, always be prepared. Maging handa tayo. Paano magiging handa ang napakaraming manampalataya kung hinayaan niya na maimpluwensyahan siya ng kaaway at ang kanyang priorities sa kanyang buhay ay hindi na ang Panginoon, kundi ang mga bagay na sa sanlibutan. Ito ang nakalulungkot. Hinayaan niya na dati ang kanyang priorities ay ang sumunod at maglingkod sa Panginoon. Pero isang araw, ang naging priorities niya ay ang makiayon sa mga kasama niya na ang focus ay ang mga gawain na makasanlibutan. Kaya mga kapatid, we need to understand kung bakit po tayo narito sa ibabaw ng mundo at niloob ng Diyos at tayo nakakilala sa Panginoon. Sabi ng Lord, sumain niyo ang kapayapaan. Kung papaano akong sinugo ng aking Ama dito sa sanlibutan, isinusugo ko rin kayo. Kalabitin mo yung katabi mo, kapatid. Sabihin mo, kapatid, you are sending in this world. Kapatid, isinusugo ka pala ng Panginoon sa sanlibutang ito. Anong ibig sabihin sinusugo ka ng Panginoon? Kailangan mong gamitin yung buhay mo na yan. Yung dila mo na yan. Na pawang ang lalabas sa mga dila mo na yan na mula sa iyong puso at sa iyong isip ay mga bagay na makapagpapahayag ka ng salita ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoon. Kailangan gamitin mo yung buhay mo na yan para sa iyong kaibigan, mahal sa buhay, pamilya, kakilala, kapwa, para yung iyong mga kaibigan na yan, kapwa na yan, na kung saan-saan inaakay ng ibang tao, pero ikaw, akayin mo yung kaibigan mo na yan, pamilya mo na yan,
sa isang lugar na kung saan lubusan niyang makikilala ang Panginoon. Tulad ng lugar na ito. Because you are sending in this world. Kapatid, isinugo ka, isinugo ako, isinugo tayo ng Panginoon. Yan ang sabi niya sa John chapter 20 verse 21, sa mga unang alagad, sa mga unang mga mananampalataya, kung papaanong isinugo ako ng Ama sa sanlibutang ito, isinusugo ko rin kayo sa sanlibutang ito. Kasama po tayo doon mga kapatid, sapagkat tayo po'y kabilang sa mga kinahabagan, tinawag ng ating Panginoon. Kaya po tayo nagkaroon ng right understanding, right belief, sapagkat tayo po'y kabilang sa mga isinusugo ng ating Panginoon. Para ang mga tao sa paligid po natin, maipahayag natin ng may pag-ibig, may pagmamalasakit, ang salita ng Diyos, ang mabuting balita na ang dulot ay kaligtasan. Matthew 5:13-16, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Verse 14, kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at maluwalhati ang inyong Amang nasa langit. Mga kapatid, naintindihan po ba natin sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita? Dapat nating paliwanagin ang ating mga ilaw sa harapan ng mga tao sa pamamagitan ng mabubuting gawa, upang maluwalhati ang ating Amang nasa langit. Kapag po pala tayo gumagawa ng mabubuting bagay sa maraming tao sa paligid natin, spiritually, light ay nagliliwanag po tayo, nagniningning po tayo, sapagkat ito po ang nahahayag sa maraming tao sa buhay natin. At kapag yun po'y nagagawa natin, yung mabubuting bagay na ginagawa natin sa harapan ng maraming tao, naluluwalhati, napaparangalan ang Diyos sa buhay natin. Kaya mga kapatid, ito po ang isang mission po natin, na tayo po ay isinesen ng ating Panginoon sa madilim at masalimuot na sanlibutang ito, para po maging asin at ilaw ng sanlibutang ito sa gitna ng napakaraming tao na nabubuhay sa kasalanan at kadiliman. John chapter 3 verse 16-17, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Iligtas po ang mga tao maka na walang hanggan sa impyerno kapag sila po ay nakilala nila ang ating Panginoon, Panginoon, Hari at Tagapagligtas ng kanilang buhay, nagsimulang tumalikod. Tayo po ang mandated, ang mouthpiece ng Panginoon. Ating Panginoon po'y wala na po sa lupa ngayon, nandun na po sa langit. Kaya tayo po ngayon ang isinusugo ng ating Panginoon, bilang tayo po ngayon ang dapat magkakayag, dapat magkabahagi
dapat mag-share, dapat magtuturo ng mabuting balita patungkol sa pag-ibig, pagpapatawad, kaligtasan ng ating Panginoon through our Lord Jesus Christ. Not religion, not works. Ito ang dapat maunawaan ng bawat isang tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo, na makilala niya ang Panginoon, the Son of the Living God, ang ating Panginoong Jesus, na dapat niyang kilanlin bilang Panginoon, Hari at Pagligtas ng kanyang buhay, at magsimula siyang sumakbang, sumunod sa ating Panginoon at talikuran ang kanyang mga kasalanan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Next point, to overcome the world. Narito po tayo sa mundong ito hindi para maging talunan, hindi para patuloy na gapiin, alipinin ng dyablo sa kanyang kapangyarihan at impluensya. Tayo po'y tinawag at ginirang at nakakilala sa ating Panginoon to overcome His power, to overcome His word. Dapat po natin ma-overcome ang mundong ito, ang sanlibutan ito, ang lahat ng gawa ng kasamaan. Ano po ang sabi ng Romans chapter 8 verse 19 to 21, na nanabik ang sanlilikha na inihayag ng Diyos ang kanyang anak, nabigo ang sanlilikha, hindi nagustuhan ito, hindi sa nakagustuhan ito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sanlilikha ay palalayain sa pagkaalipin ito, sa kabuluhan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Yung lahat po ng tunay na tumanggap at nanalig sa Panginoon ay makakalaya sa kabulukan ng sanlibutan ito. Yung lahat ng tunay na sumampalataya at tumalikod sa kasalanan ay makakalaya sa lahat ng gawa ng kaaway ng dyablo. Ma-overcome po ng bawat isang tunay na mga manampalataya ang kapangyarihan at lalang ng dyablo. Yan po ay mararanasan ng bawat isang tunay na sumampalataya, tumalikod sa kasalanan. Romans chapter 8 verse 37, hindi ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Magtatagumpay tayo sa lahat ng gawa ng kaaway sapagkat tayo tunay na nagmamahal at sumusunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, walang magagawa ang dyablo at kaaway sa buhay ng bawat isang tunay na sumusunod at sumasampalataya sa ating Panginoon. Last point, to journey through the world upang maglakbay sa sanlibutan. Mga kapatid, tayo muli ay pinanganak, tayo muli na nakakilala, tayo muli na nabuhay, tayo tinawag ng Panginoon upang patuloy na maglakbay sa sanlibutan ito. Patungo sa destiny, doon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sabi po ng Philippians chapter 3 verse 20, sa kabilang dako ang langit ang tunay nating bayan. Listen carefully, brothers and sisters. Ang tunay nating bayan ay walang iba kundi ang langit. Hindi itong mundong ito ang palagiang bayan natin. Kaya mga kapatid, huwag niyong masyadong pakayakapin ang mundong ito. Sapagkat ang Diyos ang may sabi, ang mga bagay sa mundong ito ay mapaparang at lilipas. At ang tunay po nating bayan ay walang iba, hindi lilipas, hindi mawawala, hindi mapaparang, eternal forever, ay ang langit na kung saan nandun ang ating Panginoon. Kaya habang tayo po ay naglalakbay sa mundong ito, habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, mga kapatid, lagi po natin isa-isip sa paglalakbay po natin sa mundong ito, huwag tayong lilihis,
Huwag tayong kakaliwa, huwag tayong kakanan. Huwag tayong lalong higit na tatalikod sa ating paglalakbay patungo sa kalooban ng ating Panginoon. Alam sa atin, mula nooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Mga kapatid, habang tayo'y nabubuhay sa ibabaw ng daigdig na ito, ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating pinagkakaabalahan, pero tiyakin po natin lahat, tuloy-tuloy ang ating paglalakbay sa mundong ito patungo sa pagsunod ng tapat sa ating Panginoon. And then Joshua chapter 1 verse 9, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpaatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sa iyo saan ka man pumunta. Everybody stand up. Kapatid, ito ang pangako ng Panginoon. Habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng daigdig na ito, magpaatag ka. Magpakatibay ka. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Sapagkat kapag natakot ka, isang araw baka tumigil ka, baka huminto ka. Kapag nawalan ka ng pag-asa, madi-discourage ka, baka supatan mo pa ang Diyos. Kapag natinag ka, isang araw, baka bumagsak ka at tumalikod ka sa pagsunod mo sa Panginoon. Kapatid, sa oras nito, muli, itanim natin sa puso't isip natin ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Joshua chapter 1 verse 9, alalahanin mo lagi itong aking tagubilin. Magpatag ka. Ibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Akong si Yahweh, ang Panginoon Diyos, ay sa iyo saan ka man pumunta. Kapatid, kahit saan ka pumunta, kahit nasaan ka, kapag ikay nagpapatuloy na nagtitiwala, sumusunod, nananampalataya, naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, sabi ng Panginoon, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan.